Story time about my experience dating or having a relationship with a Filipino guy versus foreigner guy, part 2. So, kakagising ko lang mga mi, kakatapos ko lang din magilamos. Pasensya na sa paghihintay. Filter muna. So, nakwento ko na yung experience ko sa Filipino guys in my first video. So, doon na tayo sa Chinese guy, doon sa bilyonaryo. So, yun yung pang-apat na guy na nakadate ko. And milyonaryo yung Chinese me kasi may sarili siyang minahan. Minahan yung mining business ba? Yung first date namin ng Chinese guy, mga mi, or yung first meet namin, pinasundo niya ako sa bodyguard niya, and dinala nila ako dun sa office niya. Yung promise niya sa akin, mga mi, kakain kami ng dinner, tapos mag-shopping. Pero mga sis, pagdating ko doon mga sis, bigla siya nag-sorry kasi daw may biglaan siyang meeting. Pero 2 hours lang naman daw. Kaya tinawag niya yung Canadian na secretary niya. Yung Canadian na secretary niya mga sis, lalaki din yun. Tapos mga sis, binigyan niya ng 100k yung Canadian para daw ilabas ako, tapos ipag-shopping ako. Ano naman yun? Tapos mga sis, edi lumabas kami ng Canadian. Tapos sinasabi niya sa akin yung mga magandang ugali ng boss niya. Pero di naman ako na-impress kasi ba't siya yung kasama ko, ba't hindi yung boss niya, di ba? Tapos sis, yung Canadian na secretary niya, dinala niya ako sa Chanel. Tapos pinapapili niya ako ng bag. Pero hindi ako pumili mga sis, hindi ako nagpabili. Kumain lang kami mga sis, tapos sabi ko, gusto kong makausap yung boss niya, like right now. Tapos tinawagan niya yung boss niya mga sis, tapos pumunta na kami ulit sa office niya, which is bumalik na kami sa office niya. Tapos yung Chinese mga sis, sinalubong niya ako, tapos sabi niya, anong pinabili mo? Anong pinabili mo? Masaya pa siya nun sis, pero sabi ko, nothing. Tinanong niya pa ako mga sis why, tapos medyo nagtampo pa siya, ba't daw wala akong pinamili? Baka daw, hindi ko daw na-appreciate, ganun. Sabi ko naman mga sis, hindi ko talaga na-appreciate kasi hindi siya yung kasama ko. Harap-harapan ko talaga sinabi sa kanya mga sis, hindi na ako makikipag-date sa'yo. There's no second date, I'm sorry. Pero mga sis, ilang beses din nagmakaawa sa akin yun ng second date. Kaya siya daw, magbibigay na daw siya ng oras, ganyan. Hindi na rin ako nagre-reply tuwing nagme-message siya sa akin. Tapos mga sis, every week pinapadala na ako ng 25,000 nun. Kahit hindi naman ako humingi, hindi kasi ako pala hingi. Minsan nagtataka na lang ako na may nagsasend ng pera sa akin. Like, where's this from? Ang tagal na nag-beg sa akin ng mga sis, tapos pinagbigyan ko siya ng second date. Kaso red flag ang kuya niyo mga sis. Red flag. Akala siguro ni kuya niyo mga sis, mukha akong kwarta. Eh di pagkatapos ng second date namin mga sis, dinalaban naman ako sa hotel para daw magtsuktsakan. Sabi ko, no, I'm going home. Wala talaga siyang nagawa mga sis, umuwi talaga ako. Tapos di ko na siya minessage pagkatapos nun. Pero nagbebeg pa rin siya mga sis, sorry pa yun ng sorry. Pero sabi ko, no. Nag-offer pa sa akin ng bahay yun mga sis, bahay tsaka sasakyan daw. Pero sabi ko, no. Hindi talaga mga sis, tapos binlock ko na siya kasi na-offend talaga ako nung dinala ako sa hotel. Yung pang-5 lalaki naman mga sis, Korean naman yon. Tapos medyo pa-mysterious pa. Part 3 na yun mga sis, mamaya na ha. Kakain muna ako.